Nagsimula ang pelikula sa taong 2072 na sinira ng pagbabago ng klima ang karamihan sa mga halaman sa planeta na naging dahilan upang hindi na pwedeng manatili sa Earth. Ang isang korporasyong kilala bilang UTS ay nagtatayo ng isang bagong umiikot na tahanan para sa sangkatauhan na ginagaya ang mga natural na proseso sa Earth. Gayunpaman, iilan lamang sa mga napili ang pinapayagang manirahan doon at kahit na ang mahihirap ay maaaring maging mga mamamayan din doon. Ang mga natitira sa Earth ay kailangang harapin ang maruming hangin, mataas na buwis, at matinding kahirapan. Ang tagapagtatag ng UTS, na si Sullivan, ay nagtatrabaho sa paggawa ng Mars na isang bagong Earth sa pamamagitan ng pagpapalaki ng mga genetically modified na halaman. Sinabi niya sa isang grupo ng mga mamamahayag ang tungkol sa lahat ng kanyang mga plano na inihayag na malapit na ang grand opening ng isang kolonya ng Mars. Pinuna siya ng isa sa mga reporter dahil ang mga proyekto na nagawa sa ngayon ay nakatulong lamang sa mga piling tao at nag-iwan ng libu-libong tao pabalik sa Earth. Hindi pa nabanggit ang lahat ng mga labi na lumilipad ng mas mabilis kaysa sa mga bala sa kalawakan. Ang mga manggagawang kilala bilang space sweepers ay kailangang ipagsapalaran ng kanilang buhay upang linisin iyon at ibinibenta ang mga labi sa ibang pagkakataon bilang kanilang tanging kita. Inamin ni Sullivan na hindi perpekto ang kanyang mga plano at pumayag na makipag-usap ng private sa reporter. Sa Earth, si Tejo ay desperado na mahanap ang kanyang anak na babae at sinubukang bayaran ng mga awtoridad gamit ang maliit na bigas na naiwan niya upang makita niya ang pinakabagong bangkay na dumating sa morgue. Sanay na sila na madalas niya itong ginagawa at dinala siya sa morgue, ngunit hindi ito ang taong hinahanap niya. Kinabukasan, isang malaking piraso ng mga labi ang bumagsak sa isang satellite malapit sa lugar ng charging station ng solar na baterya. Isang grupo ng mga space sweeper ang nagmamadaling hawakan ito kasama ang kanilang mga spaceship, ngunit bigla silang naantala ng pagdating ng isang spaceship na kilala bilang Victory. Nakatayo ang android na si Bubs sa ibabaw ng spaceship at naghagis ng harpon na may lubid na kumukonekta sa piraso ng mga labi. Pagkatapos ay lumipad palayo ang spaceship na Victory, dahilan upang habulin sila ng iba pang mga sweeper. Sinimulan ni Bubs na hilahin ang lubid upang dalhin ang mga labi, habang pinangangasiwaan ni Tiger ang makinarya ng spaceship upang makatakbo ito ng mabilis at maayos. Nang makalapit ang ibang mga spaceship at subukang nakawin ang debris, ginamit ni Captain Zhang ang braso ng Victory para itulak sila palayo ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay gumawa ng isang mapanganib na hakbang ang pilot na si Tejo at pinalipad ang Victory sa paligid ng mga solar panel, lumipad sa masisikip na espasyo upang makatakas ng walang pagkakataong masundan. Ito ay naging sanhi ng kamuntikan na nilang pagbangga sa lugar ng residential area, ngunit nagawang ilihis ni Tejo ang spaceship sa tamang oras at nasira lamang nila ang isang antena. Pagkatapos, pumasok sila sa factory na isang satellite management ng basura. Ibinebenta ni Tejo ang lahat ng mga materyales na kanilang nakalap ngunit mababa ang kabayaran para dito at higit pa rito ay dapat nilang bayaran ang antena na nasira nila at ang mga kaukulang buwis. Sa huli, ang koponan ay naiwan sa matinding pagkautang. Mabilis na nag-react si Tejo at binantaan siya ng clerk gamit ang kutsilyo para pakalmahin siya. Sa TV, nagpapakita ang balita ng poster ng nawawalang android na tinatawag na Dorothy na ninakaw mula sa UTS 2 araw na ang nakalipas ng mga grupo na kilala bilang Black Fox. Mukha namang inosente ang dalaga, ngunit mapanganib pa rin ito, kaya kung makita siya ng mga sibilyan, kailangan nilang tumawag ng security imbes na lapitan siya. Gayunpaman, hindi gaanong pinansin ito ni Tejo at umalis. Nang gabing iyon, mataas ang tensyon sa hanay ng Victory crew dahil sa kanilang sitwasyon sa pagkakautang. Ang isang pagtatalo ay naganap at sa lalong madaling panahon nito ay naging isang aktwal na labanan na nag-iiwan sa iba na mawalan ng malay. Inilagay ni Bubs ang kanyang pera sa isang kahon na nagpapakitang siya lang ang tanging nakakapagtago ng ipon. Ang pangarap niya ay makakuha ng mas magandang katawan na may sintetikong balat. Nang maglaon ay lumabas ang mga tripulante para magtrabaho sa mga debris na kanilang kinuha, na lumalabas na isang sirang spaceship sa medyo magandang kondisyon kung isa sa alang-alang na ito ay nagmula sa isang lugar na puno ng mga nanobot na kumakain ng metal. Biglang nag-activate ang ilang ilaw sa loob ng spaceship, kaya binuksan nila ang cargo box at pinanood ang isang bungkos ng mga airbag na lumulutang palabas. Nang tignan nila ang loob nito, nabigla sila nang makita si Dorothy. Dinala nila siya sa Victory at hindi maiwasan ni Tejo na isipin ang kanyang anak kapag tinitingnan siya nito. Sa sandaling iyon, muling ipinakita ng balita ang nawawalang android sa TV at natakot ang mga tripulante nang marinig nilang siya ay isang sandata, mabilis na tumakbo para magtago ng ibuka niya ang kanyang bibig.
Gayunpaman, bumahing lang ito. Pagkatapos ay tumakbo ang mga tripulante upang magtago sa kanilang mga silid at magpasya kung paano magpapatuloy. Si Teho ay muling lumabas upang subukang itali siya, ngunit sa sandaling kumilos siya ay agad na natakot siya at nagtago sa likod ng ilang metal. Sa sandaling iyon, napansin niyang may bag siya, kaya kinuha niya ito at dinala sa kanyang silid upang suriin ang nilalaman nito. Mayroong isang telepono na may maraming mga missed calls para sa isang taong nagngangalang Dr. Kang at ilang mga papeles mula sa UTS na may parehong pangalan. Nagpasya ang crew na lumipad patungo sa isa sa mga residential district para sa mga hindi mamamayan. Umalis sila sa spaceship ngunit nanatili si Dorothy at kapag nag-iisa siya, ipinakita niya ang kapangyarihan niya na naging sanhi ng pamumulaklak ng patay na halaman. Samantala, ang crew ay pumunta sa isang bar at tinatalakay kung ano ang gagawin. Sinubukan ni Tiger na tumawag sa pulisya at naiwan siya sa waiting, ngunit iniisip ni Teho na maaari silang kumita ng magandang pera sa pamamagitan ng pagbebenta kay Dorothy sa Black Fox. Nagsimula ang isang pagtatalo at sa sandaling na pagkasunduan na nila itong lahat, naglabas si Teho ng isang makina na nagpapabago sa kanyang boses at hindi masusubaybayan. Tinawagan niya si Dr. Kang at ipinakita sa kanya ang isang video ni Dorothy, humihingi ng 2 milyon kapalit ng babae. Pumayag kaagad si Dr. Kang na magbayad at nagpasya na magkita sa isang lugar. Habang ang mga tripulante ay nagbibihis para sa palitan, isang alerto ang tumunog sa computer na nagpapakita na ang mga pulis ay darating. Agad nilang hinubad ang kanilang mga disguise at itinago ang babae na kumikilos ng normal bago pa man dumating ang isang opisyal. Ipinaliwanag ng pulis na ang kanyang istasyon ay nakatanggap ng tawag mula sa spaceship na ito at napansin si Tiger na tinatawag ang isang tao sa likod ng isang pinto. Gamit ang taser sa kanyang kamay, pumasok siya sa silid upang maghanap ng anumang kain na hinala, ngunit nagawang makapagtago ni Dorothy bago pa man siya makita ng pulis. Kinuha ni Teho ang ilan sa mga ipon ni Bob at inilagay ito sa kamay ng pulis bago siya itulak ng lalaki palayo. Gayunpaman ang pera ay nasa kanyang mga kamay pa rin at naitala ni Bob ang lahat ng nangyari, kaya nagbanta si Jang na isusumbong siya hanggang sa siya ay umalis. Pagkatapos, muling nagsuot ng costume sina Teho at Tiger at pumunta sa isang club sa commercial district para sa palitan. Habang pinapanatili ni Tiger si Dorothy na ligtas sa isang bag, si Teho ay kumikilos upang makipagkita kay Kang na sinurpresa siya mula sa likod at nagsuri ng mga armas bago sabihin sa kanya na kumilos. Sa malapit na balkonahe, naghahanda ang ilang gwardya sa pagbaril. Nakipagkita ang dalawa kay Tiger at inabutan siya ni Kang ng isang case na may pera, ngunit nang buksan nila ang bag, natuklasan nilang wala na si Dorothy. Ang batang babae ay gumagala sa gitna ng mga nagsasayawan na biglang naghintuan nang mapansin ang isang bata. Sa sandaling iyon, nagsimulang ipakita ng mga device ng lahat ang nawawalang poster ni Dorothy, kaya napaatras sila sa takot. Ang mga gwardya ay nagpaputok at kinaladkad siya ni Teho palabas sa tamang oras, ngunit sinira ng mga putok ang DJ booth at naganap ang kaguluhan habang ang lahat ay tumatakbong gulat na gulat. Patuloy na sinusubukang abutin ni Kang si Dorothy ngunit itinulak siya ng tumatakbong grupo. Habang patuloy na hinahanap ni Teho at Tiger si Kang, napansin sila ng isang gwardya at pinaputukan sila. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Dorothy ay lumikha ng isang kalasag na tumutunaw sa lahat ng mga bala. Patuloy pa rin ang pagbaril ng mga gwardya hanggang sa wala nang natitira sa silid sa pag-aakalang napatay nila ang kanilang mga layunin. Gayunpaman, nakatakas ang mga lalaki kasama si Dorothy at umalis sakay ng Victory. Dahil nasira ang spaceship, dapat silang manatili sa pabrika. Matapos silang pag-alitan dahil sa pagkabigo, sinira ni Jang ang telepono ni Dorothy dahil sa tingin niya ay ginagamit ito ng mga gwardya para subaybayan sila. Ngunit nasave niya ang numero ni Kang para makontak siya sa kanilang communicator. Pansamantala, nakipag-chat si Sullivan sa kanyang pangkat ng siyentipiko tungkol sa mga nanobot sa Mars na sumusubok na magtayo ng mga halaman at maging ng karagatan. May nagdala sa kanya ng goggles ni Dorothy mula sa club at patuloy siyang nakatitig sa mga ito habang pinapagalitan niya ang kanyang koponan na nagsasabing dapat silang makahanap ng katibayan na walang pag-asa sa Earth. Ang kanyang mga ugat ay nagiging maitim habang siya ay nanginginig sa sakit. Maya-maya ay humingi ng gunting si Dorothy kay Teho at ginamit ito upang putulin ang mga kamatis na tumubo sa halaman. Humanga si Teho at isinama niya si Dorothy upang ibenta ang mga ito sa iba pang mga sweeper, kumita ng kaunting pera ngunit nakikipag-bonding din sa proseso. Pagkatapos, oras na ni Bobs na bantayan si Dorothy at nagsimula silang mag-makeup. Habang nag-uusap sila, natuklasan ni Bobs ang isang lihim tungkol kay Dorothy, ngunit binago ng babae ang paksa upang magtanong tungkol kay Teho.
Ipinaliwanag ni Bubs na si Taeho ay isang batang sundalo at sa halos buong buhay niya, wala siyang alam kundi karahasan. Isang araw sa isang misyon, pinatay ng kanyang pangkat ang isang ina at natagpuan niya ang isang sanggol sa mga bisig ng patay na katawan. Sa halip na ipadala siya sa Earth tulad ng sinabi ng mga patakaran, inampon niya ito bilang kanyang anak. Di nagtagal, natuklasan niya na ang pagsabog mula sa misyon na naging sanhi ng kanyang pagkabingi at sinisi niya ang kanyang sarili, kaya mula noon ay hindi na niya kayang manakit ng mga tao. Naging sanhi ito ng pagtanggal sa kanya ng UTS at napunta sila sa isang mahirap na lugar. Isang gabi habang sinusubukan ni Taeho na kumita ng pera, ang kanyang anak na babae ay lumabas ng bahay. Biglang bumagsak ang ilang space debris sa kapitbahayan na ikinamatay ng libu-libong tao at nagpasindak sa iba. Sa kaguluhan, hindi mahanap ni Taeho ang kanyang anak na babae at pinanood sa malayo kung paano lumipad ang bahagi ng bayan patungo sa kalawakan. Nang maglaon ay ipinaliwanag ng mga awtoridad na mayroon silang halos 3 taon upang mahanap ang bangkay. Pagkatapos nito, mawawalan na sila ng pagkakataon na ma-recover ang mga labi dahil masyadong malayo na ito. Maaaring siyang umupa sa kumpanya ng paghahanap para mahanap siya ng mabilis, ngunit hindi niya ito kayang bayaran. Kaya hanggang ngayon, hinahanap pa rin siya ni Taeho, kaya naman sumali siya sa isang sweeper crew. Naputol ang kwento ni Bubs nang mahanap siya ng ilang ahente ng korte kasama si Dorothy. Sa sandaling iyon ang telepono ng spaceship ay nagsimulang tumunog at sinubukan ni Taeho na sumugod dito, ngunit pinigilan siya ng mga ahente. Isang desperado na Taeho ang itinulak lamang sila palayo at namamahala upang makuha ang tawag, kung saan siya ay sumang-ayon sa isang bagong pagpupulong kay Kang. Sa kasamaang palad, inagaw ng mga ahente ng korte ang Victory na inihayag na pag-aari na ito ng bangko dahil sa utang ng mga tripulante. Sa private, inamin ni Tiger na ayaw na niyang ibenta si Dorothy dahil natatakot siya sa maaaring gawin nila sa kanya, ngunit kailangan ni Taeho ng pera upang mahanap ang kanyang anak na babae at kailangang maibalik ng mga tripulante ang spaceship. Pagpunta ni Dorothy sa banyo, sinundan siya ng isang lalaki sa loob. Biglang narinig ng crew ang kanyang sigaw at napagtanto nilang siya ay kinidnap. Agad na sinimulan ng mga tripulante ang paghahanap sa kanya at naalala ni Tiger ang mga lagusan, kaya tumalon siya roon upang mahanap ang isang lalaki na kumuha kay Dorothy. Isang habulan ang naganap, ngunit nawala sila sa paningin ni Tiger, ngunit dumating si Taeho sa tamang oras upang kunin si Dorothy mula sa kidnapper ng biglaan. Pagkatapos ang lalaki ay naglabas ng isang sandata para lamang kunin ito ni Taeho nang mabilis at ibagsak siya gamit ang mga kasanayan niya bilang sundalo. Sa kasamaang palad, ang lalaki ay hindi nag-iisa at mas maraming mga nakamaskara na kriminal ang lumabas kasabay ng pagbabalik ni Tiger. Galit na binugbog silang lahat sa loob lamang ng ilang minuto. Dumating din si Jang at tinanggal ang maskara ng pinuno na natuklasan ang clerk na karaniwang bumibili ng kanilang mga nakukuhang labi. Samantala, nakipagpulong si Sullivan sa reporter na tumawag sa kanya. Ipinaliwanag ni Sullivan na hindi niya pinipili ang mga mamamayan ayon sa kanilang katayuan sa ekonomiya. Ang kanyang sistema ay nagpapatakbo ng mga pagsusuri sa DNA upang piliin ang mga taong may pinakamahusay na mga gene. Itinuturo ng reporter na pinatuyo ng UTS ang ekonomiya ng Earth at lumilikha ng masyadong maraming basura sa espasyo na epektibong nagpapabilis sa pagkamatay ng Earth. Nagsimula siyang maging nakakatakot, sinimulan ni Sullivan na ilarawan kung paano niya nakitang namatay ang lahat sa kanyang nayon noong bata pa siya at kung paano siya nawalan ng pamilya, kaya mula noon, nangako siya na gagawin niyang mas mabuti ang sangkatauhan. Kasabay nito, ang kanyang mga gwardya ay nagdala ng isang walang malay na Black Fox at ibinagsak siya sa sahig. Sinabi ni Sullivan sa reporter na gagawin niya itong mamamayan kung babarilin niya ang Black Fox, kaya ginawa ito ng reporter pagkatapos ng ilang pag-aatubili. Gayunpaman, nakikita ito ni Sullivan bilang patunay na basura ang lalaki at tinapos siya habang nagbabago ang kulay ng kanyang balat. Bumalik sa mga crew, hinarap nila ang mga kidnapper habang si Dorothy ay nagmamadali sa banyo. Itinuro ni Jang na ang mga robot ay hindi tumatay at napagpasyahan na si Dorothy ay tao, na kinumpirma ni Bubs. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang espesyal na ilaw upang ipakita ang mga tato ng mga kidnapper na nagpapatunay na sila ay mga Black Fox. Ipinaliwanag ng grupo na ang mga Black Fox ay hindi mga terorista, sila ay isang organisasyong pangkalikasan. Ipinanganak si Dorothy na may sakit na sumisira sa kanyang mga ugat, kaya ang kanyang ama na si Kang ay nag-inject ng mga nanobots sa kanyang katawan. Ang mga ito ay nag-aayos ng kanyang mga ugat, ngunit nagbigay din sa kanya ng mga espesyal na kapangyarihan upang palakihin ang mga halaman, nangangahulugan ito na maaari niyang pagalingin ang Earth at hindi nakakailanganin ang proyekto ni Sullivan sa Mars.
Nang marinig ni Sullivan ang tungkol kay Dorothy, ipinadala niya ang kanyang mga gwardya upang tapusin siya. Nawasak ang mga lab at scientist na nakatrabaho niya, ngunit hindi nila basta-basta mapapabagsak si Dorothy dahil ang tanging paraan para makapatay ng nanobot ay ang paggamit ng hydrogen bomb. Ang nasabing bomba ay matatagpuan sa loob ng sistema ng anti-gravity ng pabrika, kaya gusto ng mga sundalo na ilagay siya doon at pasabugin ito. Pagkatapos ay babagsak ang pabrika sa Earth at magdudulot ng sapat upang sumabog ito kasama din ang pagsabog ng mga nuclear upang wakasan ito. Sa madaling salita, nais ni Sullivan na linisin ang sangkatauhan. Bigla silang nakarinig ng ilang putok ng baril at natuklasang dumating na ang mga sundalo sa pabrika at hinahanap sila sa pamamagitan ng pagbaril sa sinumang tao na makikita nila sa daan. Ang mga Black Fox ay tumakas sa likod na pinto habang si Jang at Tiger ay normal na naglalakad sa mga corridors na nagpapanggap na sila ay mga random na manggagawa. Kinuha ni Taeho si Dorothy at tumakas sila sa mga lagusan, ngunit bumahing si Dorothy at nakita sila ng isang sundalo. Nagsisimula silang kumilos ng mas mabilis habang nagpaputok ang sundalo at si Jang ay lumilikha ng distraction sa pamamagitan ng pag-activate ng Victory. Sina Taeho at Dorothy ay nakarating sa isang tulay at tumakbo habang umiiwas sila sa mga putok ng baril mula sa mga gwardya, tumalon sa huling segundo upang sunggaban ang spaceship bago ito umalis. Kapag tumalon din ang isang sundalo at dumapo sa ibabaw ni Taeho, hinila nito si Dorothy hanggang sa pareho silang bumagsak. Ang sundalo ay gumawa ng isang perpektong landing at naghanda upang mahuli ang batang babae, ngunit mabilis na nagpakita si Tiger at kinuha siya. Kapag nakasakay na ang lahat, nagmaneho ng mabilis si Taeho ng mabilis hanggat maaari. May mga missile na sumusunod sa kanila at ang isa ay sumabog ng napakalapit sa spaceship na nagpapadala nito sa tabi ng mga labi sa kalawakan. Sa lalong madaling panahon, ang Victory ay nagsimulang magloko at ang mga tripulante ay hindi masabayan ang lahat ng kinakailangang pag-aayos na nagpapahintulot sa isang nanobot infestation na makapasok sa spaceship. Habang tinatakpan ng mga nanobot ang buong spaceship, isinaaktibo ni Dorothy ang kanyang mga kapangyarihan at pinaalis ang lahat ng nanobot sa ilang segundo. Pagkatapos, nahimatay siya at napansin ni Tiger na huminto ang kanyang puso, kaya agad niyang sinimulan ang CPR. Sa gulat niya, biglang umutot si Dorothy at nagising na parang walang nangyari. Hindi nagtagal, nagawa nilang makaalis sa debris field at nalaman ang tungkol sa balita na nag-aanonsyo na ang mga tripulante ay hinahanap na bilang mga kriminal. Inuri sila bilang mga miyembro ng Black Fox at sinisipa sa pag-atake sa club at factory. Kasabay nito, si Sullivan ay dumaan sa isang medikal na paggamot habang tinitingnan ng mga file ng crew. Si Jang ay dating inhinyero para sa UTS Genius Program at nag-imbento ng ilang mahalagang kagamitan, gayunpaman, umalis siya noong 19 upang bumuo ng isang anti-UTS na organisasyon. Sinubukan niyang patayin si Sullivan ngunit nabigo at ang kanyang buong grupo ay namatay dahil sa pagtatangka. Si Tiger ay dating pinuno ng cartel sa Earth na tumakas sa planeta upang maiwasan ang paghuli mula nang siya ay nahatulan ng kamatayan. Kung sakaling mahuli siya, agad siyang papatayin. Si Taeho ang dating commander ng Space Guard at ang unang sundalo na dinala ni Sullivan sa kumpanya sa kanyang mga bisig. Ilang sandali pa, ang Victory Crew ay nakatanggap ng mensahe mula sa mga Black Fox at nagkita sila sa loob ng isang lumang kolonya. Hindi nagtagal ay dumating sila at tumakbo si Dorothy upang muling makasama si Kang. Habang may napansin si Jang na kakaiba, ang lugar na ito ay may maraming mga pampasabog ng EMP na pagkatapos ay nag-activate at nagsasara ng lahat ng sistema ng spaceship kasama si Bubs. Sa sandaling iyon, ang mga sundalo ay pumasok sa Victory at nagsimulang barilin ang mga Black Fox bago kinidnap si Dorothy. Sinubukan ng mga tauhan ni Jang na tulungan siya, ngunit mabilis silang pinatumba ng mga sundalo. Ang tatlo ay naaresto, ngunit ang lahat ng mga Fox ay pinabagsak kasama si Kang. Dumating si Sullivan at inilagay ang isang kamay sa bibig ni Jang upang kunin ang isang microchemical bomb na halos gamitin niya para sa pagsira sa sarili. Hindi niya tinapos ang sinuman sa kanila dahil sa kanilang mga dating kasaysayan at sa halip ay nagsalita tungkol sa kanyang plano. Pagkatapos ay naghulog siya ng isang bungkos ng pera bilang bayad para kay Dorothy, tinutuya si Taeho sa pagkuha nito upang mahanap ang kanyang anak na babae. Pagkatapos, sinabi ni Sullivan sa kanyang mga tao na ilagay si Dorothy sa pabrika at dalhin ito sa Earth. Pagkatapos ay lumitaw siya bilang isang hologram para sa lahat ng mamamayan ng UTS at inanunsyo na handa na ang Mars para tirahan. Bumalik sa Victory, kinolekta ni Taeho ang kanyang bahagi sa pera, ngunit itinuturing ng iba na marumi ito at ayaw nilang kunin ito. Gusto nilang iligtas si Dorothy at hindi pinansin si Taeho kapag sinabi niyang mamamatay sila sa pagsisikap.
Habang si Dorothy ay nakatali sa bomba ng hydrogen, pumunta si Taeho sa kumpanya ng paghahanap at binayaran sila upang mahanap ang kanyang anak na babae. Habang naghihintay, tinignan niya ang kanyang mga lumang gamit at nakahanap ng ilang mapagmahal na salita na isinulat nito para sa kanya kahit noong mga araw na iyon ay lasenggo siya na hindi siya pinapansin. Napagtanto na ganoon din ang ginagawa niya ngayon, tumakbo pabalik si Taeho sa Victory at pumayag na tumulong sa pagliligtas kay Dorothy. Habang nagmamaneho si Taeho sa pinakamabilis na makakaya niya, inilabas ni Jang ang kanyang lumang baril mula sa kanyang mga araw ng mga rebelde at tumayo sa labas ng spaceship upang paputukan ang mga papasok na sundalo. Hindi niya kayang makipagsabayan sa lahat, kaya lumabas si Bubs at nagsimulang umindayog sa mga spaceship ng kaaway, sinisira sila gamit ang kanyang harpon. Sa kasamaang palad, naputol ang harpon kaya kinailangan bumalik ni Bubs. Hiniling ni Taeho kay Tiger na itulak ang makinarya sa mga limitasyon nito at nagsimulang lumipad patungo sa Earth at hinihila pabalik ang Victory sa huling segundo. Ang mga missile na sumusunod sa kanila ay hindi sapat na mabilis at nasunog kapag tumawid ito sa atmosfera ng Earth. Mayroon pa ring ilang mga spaceship na sumusunod sa kanila, ngunit ang Victory ay mabilis na nakapasok sa pabrika sa tamang oras. Nagmamadali ang mga tripulante sa loob ng gravity chamber at iniligtas si Dorothy. Sinuri ni Jang ang programming ng bomba at natuklasang nasa loob nito ang detonator. Maaari niya itong ma-disable kung susubukan niyang i-hack ito. Kailangan din nilang dalhin si Dorothy ng mahigit 5,000 kilometro ang layo para hindi masira ng shockwaves ang kanyang mga nanobot. Naputol ang kanilang talakayan sa pagdating ng isang sundalo na mabilis na nagpatomba kina Taeho at Jang. Sinabihan ni Tiger si Dorothy na tumakbo pabalik sa spaceship habang sinusubukan ni Bubs na labanan ang sundalo, ngunit madali rin siyang natalo. Pagkatapos ay hinarap ni Tiger ang sundalo sa isang koridor at nilock ang pinto sa likod niya. Sinisikap ni Tiger ang kanyang makakaya na lumaban, ngunit ang sundalo ay masyadong malakas at madali siyang binugbog. Pinili ng isang desperadong Tiger na buksan ang hatch na naging sanhi ng pagsipsip ng dalawa sa pagbabago ng presyon. Gamit ang kanyang palakol, tinalo ng Tiger ang sundalo at umakyat pabalik sa silid. Naghahanda ang mga tripulante na umalis, ngunit nalaman lamang ang pagdating ng mga drone na umaatake sa kanila. Binuksan ni Jang ang mga komunikasyon sa iba pang mga sweeper at ipinaliwanag ang plano ni Sullivan at humihingi ng tulong. Pinalipad ni Jang ang Victory palabas ng pabrika ng mas mabilis hanggat maaari habang binabaril ni Jang ang maraming drone hanggat kaya niya. Nang makarating sila sa labas, natuklasan nila ang lahat ng mga manggagawa sa pabrika at iba pang mga sweeper na naghihintay sa kanilang mga spaceship. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, sinimulan ng mga sweeper ang pagbaril sa grupo ng mga drone ng sabay-sabay na may kahangahangang layunin na nagpapahintulot sa mga tauhan ni Jang na ligtas na lumipad palayo upang iligtas si Dorothy. Samantala, ipinadala sa balita ang mga recording ng pagsasalita ni Sullivan na ginawa sa Victory at ngayon ay alam na ng buong sangkatauhan ang katotohanan. Isang galit na Sullivan ang umalis sa kanyang spaceship at hinanap ang Victory na nagpaputok upang pigilan sila. Si Jang ay nagpaputok pabalik habang si Taeho ay lumilipad ng mas mabilis hanggat maaari, ngunit ang lahat ng pagyanig ay nagiging sanhi ng pagkahulog ng ilang metal at ma-stuck si Jang sa ilalim nito. Biglang gumamit ng mekanikal na braso si Sullivan para patamaan ang Victory at si Jang ay lumutang palayo sa spaceship. Sumunod na umakyat si Sullivan sa ibabaw ni Victory at sinubukan siyang pigilan ni Bubs para lamang maputol sa dalawa. Isang sugatang Jang ang nakahawak sa spaceship at naabot ang booster system na ina-activate ito sa tamang oras para ipadala ang Victory sa mabilis ng paglipad na nagpatalsik kay Sullivan. Sa kasamaang palad, ang booster ay hindi nagtagal at naabot muli ni Sullivan ang Victory, sinira ito gamit ang mekanikal na mga braso. Sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang bomba sa loob. Dala pala ng crew ang bomba nang umalis sila sa factory at ibinaba si Dorothy kasama ang iba pang mga sweeper bago sila lumipad. Sa ganitong paraan, sila ay kumilos bilang pain para kay Sullivan at iniligtas ang lahat ng sabay-sabay, kahit na ito ay magbubuwis ng kanilang buhay. Ang iba pang mga sweeper ay nanunood ng may luha habang ang bomba ay pumutok na pinatay si Sullivan at sinira ang Victory. Sa sandaling iyon, muling isinaaktibo ni Dorothy ang kanyang mga kapangyarihan at kinokontrol ang mga nanobot na ligtas na pinalibutan ng mga nanobot ang Victory mula sa pagsabog kasama ang mga tripulante na buhay pa rin sa loob. Sa huling eksena, humingi ng paumanhin ang UTS para sa mga nangyari at nangangako na magsisimulang magtrabaho sa pagpapanumbalik ng Earth. Ang mga sweeper ay binayaran ng husto para sa kanilang kabayanihan, kaya ang kanilang mga utang ay nawala at sa wakas ay nakuha na ni Bubs ang katawan na gusto niya.
Dinala ni Teho si Dorothy sa kumpanya ng paghahanap at kumonekta siya sa mga nanobot sa lugar ng debris na nagpapahintulot sa kanya na hanapin ang DNA ng kanyang anak na babae. Lumilitaw ang isang projection ng kanyang katawan at sinalubong siya ni Teho sa isang astral projection upang magpaalam. Inampon ng crew si Dorothy at namuhay na parang isang masayang pamilya habang muling nanunumbalik ang magandang kapaligiran sa Earth. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.